Sa oras na mga minamahal, tayo po'y inanyan, tayo po'y tumayong lahat mga minamahal bilang tanda po ng paggalang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong pag-aaralan sa hapong ito na dadalhin na ating pong pinagpalang mga ngaral, ating pong beloved elder, Brother Joven Perer. Tayo po'y tumayong lahat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin pumalagpag na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa Morset Buhay. Nagmumula sa iyo at sapagkat binibigay mo po sa amin kami sama-sama. Sa amin po pupuri sa iyo sa buong araw ng mahal na Panginoon. Mga po lahat, sa manalangin ng aming ginagawa, ng Evangelista Waldes Estrada, Almeida, aming po mga minam na magagawin kami kapatawaran. Sa mo kami sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa, mga Pinoon. Huwag mo na ating namin ang pagkasala, kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami at sa pag-aaral ng salita. Lagisan mo yung masalita, pwede maglingkod sa kanaan mo lang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dahil papapalang espiritual sa aming mga minal kapatid sa dakong ito at maging sa aming mga beloved listeners and viewers, mga Panginoon. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus kasout. In Jesus' name kasout. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mga Panginoon. Tayo na po ay makaupo mga minamahal, yung ating mga anak. Amen. Praise the Lord. Itabi natin para siguradong hindi maging istorbo mamaya. Amen. Itabi natin at siguraduhin natin talaga na it is within our control. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At bago po lahat sa kapahintulutan ng ating beloved preacher, ako bumabati na isang magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinahuna po natin po ginagalang at minamahal na evangelista at beloved evangelist Waldes Estrada Almeida. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook. Praise the Lord. Ating beloved viewer ng ating Facebook live streaming, ay kayo po ay amin pong wini-welcome at kayo po ay magantabay. Patapusin po ninyo ang banal na gawain sapagkat sabi nga, sa bawat banal na gawain may pagpapalang nakalakip, nakahanda para sa kanya mga anak. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating mga beloved evangelist Waldes Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, maging sa ating pong pag-aalaala ay patuloy po ay pag-aalala po natin ng mga banal na turo at mga aral na ibinigay ng ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon sa napangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buminir, sa kanyang mga anak, beloved Sister Vines, maging sa ating mga beloved brother, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas na minamahal. Everybody shout praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minahal kumuha ng ating po mga banal na kasulatan, ating po mga ballpen at ating mga kwaderno at ating po itala yung ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Ano ba ang nais ng Diyos? Despite all the learnings that we have already learned, 2000 past, 2020, 2021 na naman ngayon. Amen. Pero titignan natin mga minamahal, ano ba ang pagkakaiba kahapon at ngayon? Ano ba ang pagkakaiba ng anak ng Diyos? Ano nangyayari sa Kanya? 10 years, 5 years, 3 years back, at ikumpara mo sa ating buhay ngayon, ano ang pagkakaiba? Despite of course, as in spite of course, yung not mentioning of course, yung ating pong mga pagpapala, alam na natin yan mga minamahal. Amen? But tandaan po natin mga minamahal, ang pagiging tunay na anak ng Diyos ay hindi sa mga pagpapala,
kundi sa pagiging tunay na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hindi po sinusukat ang kaligtasan sa dami ng possessions in life. Hindi po sinusukat ang kaligtasan sa dami ng kotse, sa dami ng bahay, sa taas ng pinag-aralan. Hindi po doon sinusukat ang kaligtasan. Ang sinusukat, mga minamahal, ng basehan ng ating kaligtasan ay kung papaano ang paglago mo sa pagiging tunay na anak ng Diyos. Doon nakikita, mga minamahal. Amen? Amen? Kung dati-rati mga minamahal, tayo po mga minamahal ay baby in Christ. Huwag mo sabing hanggang ngayon, 10 years, hanggang ngayon, mga 10 years before, baby in Christ ka. Ngayon, 2021 na baby in Christ ka pa rin. Ay, hindi po yan baby, kundi bansot in Christ. Amen? Amen? Bunjing. Ang tawag doon, mga minamahal. Amen? So, dapat mga minamahal, may nakikitang pagbabago sa mga anak ng Diyos. Kung noong 2019 o 2010, medyo ikaw ay taong matitiso rin. Dapat 2021, medyo grown Christian ka na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung noong 2010 ay antukin ka sa banal na gawain, sa 2021, hindi ka na dapat inaantok. Amen? Amen? Sabi nga ng ating beloved elder, sabi niya, lahat ng ginawa ko. Pero mga kapatiran, yung kanilang response parang napakababa. Amen? Amen? Ay, huwag tayo padaig mga minamahal sa antok. Amen? Huwag tayong padaig sa kung ano man narinig natin left and right just to disturb us how we worship the Lord. Dapat ang mga anak ng Diyos ang focus parati sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kailangan marinig ko yan hanggang mamaya. Amen? Titignan ko kung sino yung nakatingin na sa roof, sa bubong, at kapag medyo gumaganong-ganon na, ay talagang medyo natatalo na tayo. Amen? Ating basahin ang ating unang talata. We all know this already, but tingnan natin ano bang nice mensahe ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga talatang ito. Aklatang Roma, ang kabanata ay 12. Kindly sa English pa muna. From the book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Amen. Kung titingnan natin mga minamahal, ito po'y memoryado na ng ilang mga Kristiyano. But we have our listeners, viewers, mga newcomers. Tingnan natin kung anong mensahe ng mahal na Panginoon. Baka sabihin natin, ay para sa mga newcomer yan, ay para sa mga baguhan yan. Tingnan natin mamaya kung talagang para sa kanila nga talaga yan. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly mga kapatid, Romans chapter 12 verses 1 and 2. From the book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa Tagalog, please. Amen. Sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang sabi diyan, I beseech you therefore, brethren. Lahat ng mga magkakapatid, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Hindi patay na sakripisyo. Pag sinabing patay na sakripisyo yung ating mga katawan, it's not reacting in any word. Ano mang marinig niya salita ng mga Panginoon, hindi nagre-react yan, patay na sakripisyo yan. Ang sinabing living sacrifice, it is
active. Amen. Nagre-react siya sa bawat nangyayari o napakinggan niya na sa ikabubuti niya mga salita ng ating mahal na Panginoon, nagre-react ang anak ng Diyos. Hindi deadma. Amen. Amen. Ang ilan mga minamahal, pag pumasok dito sa kanan, papasok sa kalalabas sa kaliwa. Deadma. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, we must present ourselves a living sacrifice. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan sa mapagpalang Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, holy. Amen? Lahat ng mga banal na anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin mamaya, baka maging banol yan. Amen? Tignan natin. Sabi diyan, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. Panamagatan po natin ang ating pag-aaralan, the transformed children of God. Dito po mga minamahal, pag sinabi nating reasonable service, ang dapat natin daw gawin, dapat we must live acceptable to God. Kailangan daw ang ating pamumuhay, yung ating ginagawa araw-araw, ay dapat acceptable, katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang tanong pa, paano ba maging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon? Ano ba dapat kong gawin para yung aking paggising sa umaga, yung aking pagpasok sa trabaho, yung aking paggawa ng aking sa pag-aaral ko, yung aking pagkikisalamuha ay magiging katanggap-tanggap sa aking Diyos na buhay? Amen? Kindly mga kapatid, kindly sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 4, talata ay 25 hanggang 27. Kindly. Ano po ang sinasabi? Tuminging matuwid ang iyong mga mata, at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa, at mga tatatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, para daw maging acceptable, everybody say amen. Sige, makinig lahat. Ang sabi diyan, para daw maging acceptable ang ating pong ginagawang pamumuhay araw-araw, let thine eyes look right on and let thine eyelids, pilip mata, look straight before thee. Amen? Next. Turn not to the right hand, nor to the left, nor remove thy, everybody shout praise the Lord. Sige, yan na lang muna. Remove thy foot from evil. Ibig sabihin mga minamahal, ang nais pala ng mahal na Panginoon, kung ano napakinggan mong aral ng mahal na pastor, lahat ng nakakrinig na pangaral ng mahal na pastor, sumigaw ng praise the Lord. Never na mag-turn ka to the right or to the left. Amen? Kung anong sinabi ng Biblia, naging dahilan kung bakit ang cancer mo gumaling, kung bakit ang iyong dating napakaruming buhay nilinis na mahal na Panginoon, yung dating napakasama mong buhay, binago na mahal na Panginoon, yung dating wala kang silbi sa lipunan ngayon, ikaw ay maayos na namumuhay bilang isang citizen na Pilipino, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag mong iiwanan yan. Amen. Amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, remove thy foot from evil. Huwag na huwag kang gagawa, lalakad, papunta sa masama. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, paano gagawin ko kapatid? Sa dami ba naman ang utos ng Diyos? Anong gagawin ko diyan? Sinabi mo kasi nung nangaral ka minsan, narinig ko, na kapag ako'y sumunod sa utos ng mahal na Panginoon, natisod ako sa isa, magiging guilty ako sa lahat. Anong gagawin ko ngayon? Para maging acceptable ang aking paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Ang sabi ng Diyos, hindi totoo yan! Hindi totoong napakarami ang aking utos. Hindi totoong napakahirap sundin ang aking utos. Amen? Ano sabi ng Biblia? Pakibasa mga kapatid, Aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 30.
talatay 11, italon sa 14. Amen. Praise the Lord. From the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 11 and 14. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, kabanatay 30, talata po ay 11, talon sa 14. Ito pong sinasabi, sapagkat ang utos na ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo, kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Amen. Ang sabi diyan, for this commandment which I commanded this day, it is not hidden from thee. Hindi yan malayo, hindi yan nakatago sa iyo. Neither, ibig sabihin mga minamahal, napakadali. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi niyan, hindi totoong mahirap. Kaya nasa isip lang yan. Paano hindi mahirap, brother? Sabi mo, kabanalan, ang init-init ng panahon. Kailangan kong mag-boxer, kailangan kong maghubad. Amen? Brother, sinasabi mo, paano mahirap? Talagang kahinaan ko talaga mag-inom ng alak medyo tikim-tikim ba? Kailangan ko talaga manigarilyo. Talagang barakong-barako ako kapag yung naninigarilyo Amen? Pero sabi ng Biblia, ang totoong ibinigay na salita na mahal na Panginoon, hindi mahirap at napakalapit sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Maaari magtanong ang ilan, sinasabi yan nga yan, pero yan ang nararamdaman ko, brother Amen? Amen? Pag nandiyan na yung aking barkada, hindi ako makahindi Amen? Pag nakikita ko, gumagano'n na, talagang, yung aking paa talagang gumagalaw-galaw, talagang pasayaw na talaga ako sa sanlibutan. Amen? Diskong-disko na talaga ako. Nakakalimutan ako ng Diyos ko. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, may mga bagay na talagang sabi natin, mga minamahal, na kahinaan sa buhay, pero hindi pwede nating sabihin parating, kahinaan ko kasi sabi nga ng mahal na Panginoon, kapag sumunod ka sa mahal na Panginoon, ang kanyang salita ay hindi mahirap. Kaya huwag mong sabihin kahinaan yan. Anong dapat mong gawin para tayo, mga minamahal, ay talagang maging acceptable ang ating pang-araw-araw? Lahat ng interesadong malaman yan, sumigaw ng praise the Lord. Aklat ng Mateo, kindly mga kapatid, Aklat ng Mateo, ang kabanata 22, talata ay 40, ibalik sa 37 hanggang 39. Amen. Tingnan niyo mga minamahal, sa dami ng sinasabi natin, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magsusugal, huwag kang mangangailangan ng kayong kapitbahay, huwag mong ikobet ang asawa na may asawa, huwag kang mabababa, huwag kang magsisinungaling, huwag kang... Ang dami niyan! Anong sinabi ng Biblia? Kindly. Dito po sa aklat ng Mateo kabanatay 22 ang talatay 40, ito po sinasabi. Ibalik sa 37 at 39. Amen. Sa dalawang utos na ito ay nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Sa 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, kapag tayo po yung mga tunay na anak ng Diyos, ang kailangan lang natin gawin ay itong dalawang sinasabi ng Bibliang ito. Amen? Ito'y salita na malapay ng unang-una. Ang sabi niyan, the number one na dapat gawin, we must love God. On these two commandments hang all the law and the prophets. Anong una? Sabi yan, Jesus said unto them, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen. Bigyan ko kayo ng example, mga minamahal. Lahat ng umiibig sa kanilang mga mahal sa buhay, sumigaw ng amen. Lahat tayo umiibig dyan, mga minamahal. Kapag mahal natin ang ating sweetheart, mahal natin ang ating mga anak, we do everything for them. Amen. Maski na ikaw ay puyat at pagod sa trabaho, you still work because you want to provide for your family. Amen? Maski na ikaw ay malayo
nilalayo mo sila. Well, homesickness, pumupunta ka ng abroad, but you still go there. Ang daming mga COVID-19. Pero tinutuloy mo pa rin because you want your family to be provided with all their needs. Amen? Kasi mahal mo ang iyong pamilya. Lahat magsabing amen. Pero tandaan po natin mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nagbibigay, kaya natin nalalaman na tayo ay mahal. Tayo nagmamahal sa ating pamilya ay kapag buong-buo yung oras na yan. Nararamdaman nila yan. Ipinadadama natin yan. Maski na ang ilan malayo, pero sinasabi ng ating mga anak, malayo, madalang kami magkasama ng ang ilan, mga OFWs, lumaki ang kanila, iniwanan nila, baby. Pagbalik nila, 18 anyos na. Amen. Pero still, tanungin mo yung bata, sino ang mahal mo? Mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang nanay ko. Bakit? Hindi nila nakasama. Nararamdaman nila ang pagmamahal na yan. Kung malagpag po tayo na napakalakas, mga minamahal. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi kailangan always in the eyes of other people. Amen? Pwede ka magsisigaw sa kalye, sasabihin mo, mahal ko ang aking Diyos. Pero kapag sa loob nito ay hindi mo totoong nararamdaman, yung pagmamahal na yan ay hindi magtatagal. Yung pagmamahal na yan ay mapapawi. Yung pagmamahal na yan, sungkitin ng dyablo, mawawala yan. Yung pagmamahal na yan, kapag dumanas ka ng grabing pagsubok, persecution sa buhay, naiiwanan mo yan. Amen. Amen. Kaya nagtataka ka mga minamahal, ang maraming tao aburido, pagod na pagod sa pagtupad ng utos ng Diyos, pero nakakalimutan niya napakahalaga. Ang unang-una, mahalin mo ang Diyos, buong puso, kaluluwa, at yung buong pagmamahal. Palapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo po problemahin kung papaano maging banal. Papaano ka maging tapat sa paglilingkod, maging sa pagbibigay. Hindi mo po problemahin yan. Hindi ka magkakaroon, hindi mo po problemahin kung paano hindi mainggit sa mga leisures in life kapag nangunguna ang pagmamahal natin sa Diyos. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, kapag nangyari yan mga minamahal, bakit? Anong sinasabi ng Biblia? Kindly, dito sa aklat ng Ezekiel, ang kabanata ay 36, talatay 27 hanggang 28. Kindly, from the book of Ezekiel, ang kabanata ay 36, talatay 27 hanggang 28. Amen. Ganito mo sinasabi, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan na aking mga kahatulan, at isasagawa, at kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong... Palakpakan po natin na napakalakas mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, kapag nasa iyo daw ang mahal na Panginoon, amen. Lahat na nakadama ng banal na presensya ng Diyos mula kanina, sumigaw ng praise the Lord. Kapag hindi natin nararamdaman, be attentive. Tignan natin mga minamahal ang sarili natin. Because the presence of the Lord, yan ang dahilan para yung problema mo para maging acceptable ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Yung banal na presensya ang magbibigay sa iyo niyan. Ang sabi niya, I will put my spirit within you and cause you. Pag sinabing cause you, whether you like it or not, to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Nakita niyo mga minamalang ang sikreto? Anong sikreto ng mga anak ng Diyos na nakakatupad, nagiging acceptable ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon? Unang-una, iniibig nila ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, sa kanilang with all the strength, with all the... Ibig sabihin ito yung ating unang talata mga minamahal. Amen? So yun number one mga minamahal. Amen? Amen. So siguraduhin natin nga mga minamahal na yung pagmamahal na yan nasa atin ay totoong pagmamahal para sa Diyos. Dahil kung sa tao,
Kapag tayo po'y nagmahal sa mahal na Panginoon, ini-endure natin yung mga kahirapan sa buhay. Laba ka ng laba, pagod na pagod ka na, pero ginigising ka pa rin. Bakit? Dahil gusto mong mag-provide ng pagmamahal sa iyong pamilya. Sa mahal na Panginoon, bakit kailangan tumalo ng Miyerkules? Bakit kinakailangan tumalo ng Biyernes? Bakit kailangan tumalo ng Linggo? Ang daming pera. Wala na akong pera. Alayo pa na amin. Nilalakad ko pa yan. Nasaan ang pagmamahal doon? Ang totoong nagmamahal, you miss each other. Amen? Amen? Yung misis mo o mister mo, kapag hindi mo na naririnig na, I miss you, dumating ka na parang baliw ka lang, nakakarapan, dumating na aso, mga minamahal, hindi ka pinapansin. Wala man lang joy, wala man lang excitement na magkikita na naman kayo. You question that love. Because love, hindi mo man sabihin, ito'y nararamdaman. Hinahanap-hanap ninyo ang presence ng bawat isa, sapagkat iyan, doon tumutubo ang isang lumalagong pag-ibig ng dalawang mag-asawa o magkasintahan. Palabahan po natin ang ating wala Panginoon. If you love each other, yung mag-boyfriend, mag-girlfriend nga, di ba? Amen? Nung tayo mga minama, wag na munang, yung mga bata, wag muna. Amen? Yung mga may edad na po pwede nang mag-asawa, po pwede nang desisyon na lang ng kanilang nanay at tatay. Ibig sabihin, mga minama, hinahanap ninyo ang presence. Bakit? Dahil you love each other. But if you don't know or you don't care, paano mo sasabihin sa mahal na Panginoon na masala mo totoo ang pagmamahal mo sa mahal na Panginoon? Hindi ka matatahimik na walang gawain. Amen! Tingnan niyo mga minamahal, maraming Kristiyano pinigilan ng mga militar para dumalo sa banal na gawain. Napigilan ba? Hindi. Because they love our God. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon! Sinasabi ng Department of Health, huwag lumabas dahil mayroong virus, mamamatay ka, ang dami nang namatay. Napigilan ba ang mga anak ng Diyos? Hindi. Bakit? Mahal nila ang kanilang Diyos. They love the presence of the living God. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, kung sa oras na ito, ang banal na gawain ay inaayawan mo, ang pangakinig ng salita man ng Panginoong pagpupuri ay kinakapaguran mo. Mag-isip ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Baka sa labi na lang yan. Amen? Amen? Tandaan niyo mga minamahal, mayroon tayong kasabihan, action speaks louder than words. Amen? Maraming tao nagsasabi, I love you Lord, I love you Jesus! Pero pagpiliin mo, beach ba? O gawain? Baka beach lang muna ngayon, sa susunod na lang gawain. No! If you love each other, every day, every moment is so exciting. Hinahanap-hanap mo yan. Gusto mong makapiling ang ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Second, na dapat gawin natin para maging acceptable ang ating pong daily life sa ating mahal na Panginoon, which is our reasonable service. Ang sabi diyan, mga minamahal, second is, love your neighbor. As yourself. Brother, mamahalin ko ba naman yung brother? Pasaway. Yung brother, wala akong ginawa kundi tisurin ako. Yung sister na brother na yan, kundi gumawa ng chismis sa akin. Walang ginawa, kundi yung minsan pinapahiya pa ako. Yung walang ginawang tao yan. Ang daming mga negative comments sa ating kapwa, mga minamahal. Pero bakit sinabi ng mahal na Panginoon, love your neighbor as yourself? Sinong tao dito ang walang baho sa buhay? What I mean, baho sa buhay, meaning negative experience, past experience, mga kasalanan sa buhay, itinatago yan. Amen? Sino dito ang wala? Lahat meron tayo niyan. Amen? Amen? Pero bakit mahal mo pa rin ang sarili mo?
Bakit kapag nagutom, kailangan mo pakainin? Kapag nagkasakit, aburido ka na. Nasaan na ngayon yung kusay? Nasaan ngayon yung oregano para ka may bukol ka? Eh? Bakit? Kasi mahal mo ang sarili mo. Pero, may baho yan. May kasalanan yan. May nakakainis dyan. Ang dami pang mga kung ano-ano mga nandyan sa mukha mo. Kung minsan nainis ka kapag tumitingin ka sa salamin. Pero mahal na mahal mo pa rin yan. Bakit? Sarili mo kasi. Amen? Ang sabi ng Biblia, kung nakakakita ka ng mga nakakainis na bagay sa iyong kapwa, kapag minahal mo sila ng gaya mong sarili mo, ibig sabihin, anumang meron silang mga kahinaan, anumang meron silang mga kasamaan, kaya mong tanggapin dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ito pang puntos ng mga minamahal. Maniwala tayo, sinasabi na pag-aralan natin minsan, that our God is a jealous God. Amen. Siloso ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga daw siya lang, make any graven images. Exodus 20 yan, alam na natin yan. Siloso ang mahal na Panginoon. Paano nagsiselo sa mga? Tandaan po niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay, it is the supreme. He is the supreme. Amen. Hindi niya sabi ko nga sa inyo, hindi niya kailangan makipag-compete sa anumang ating ginagawa araw-araw. Dahil siya ay Diyos. Amen. Ang kailangan na lang niya sa mga priorities in our life, ang gusto lang niya makita, nasaan siya sa mga priorities na yun. Hindi niya kailangan gawin mo, siya lang ba, number 1 siya, sa number 2, nasaan siya? Number 3, number 4, nasaan siya? Baka wala na siya. Number 1 lang. Pero kapag dating sa pag-aaral, hindi na siya makita. Pag sa trabaho, hindi na siya makita. Ang nais na mahal na Panginoon, in every priorities of our life, kailangan makita ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero paano dumarating bagay na siya nagsiselos ba yun? Ang mahal na Panginoon, ang ating mga, ito ay ginawa kong analogy, mga minamahal, sapagkat mahirap kung minsan ipaliwanag sa mga kapatid. Sometimes, ang linaw-linaw na, pero pag kausapin mo, hindi pa rin. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mahirap kapag ang kausap ko parati ay ganito, kaya naghanap ako na makausap ko. Kasi may mga gusto siyang malaman, hindi makapag-feedback dahil hindi maabot ang kanyang gusto gawin. Ganon din po mga sometimes. Medyo general yung ating bawat banal na gawain. May mga baguhan, may mga matatagal na, kaya yung baguhan excited, yung matatagal na inaantok. Amen. Ba yan, alam ko na yan, brother. Alam ko na yan. Memoryado ko na yan. Pero kapag totoong renewed Christian ka, mga minamahal, bawat salita ng Diyos, walang repeat, walang repetition. Bawat banal na gawin ng Panginoon, mayroong bagong pagpapala na nakalaan sa kanyang mga anak. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Paano magsiselos? Sweetheart, ating mga sweetheart, ating mga, sige na, huwag na, mga sweetheart natin, tayo karamihan dito ay may married people. Ibig sabihin mga minamahal, kapag ang ating mga misis o ating mga mister, kapag kumpleto pa yung atensyon, kumpleto yung ginagawa mong ginagawa mong pakikipagkapwa-tao at pakikipag sa pamuhay, hindi nandun pa rin yung love araw-araw, ramdam na ramdam niyan. Amen? Pero kapag nagsimula ng mga minamahal na talagang medyo yayakapin, medyo sige. Kung pag gumagano na tayo mga minamahal, doon nag-iisip ang ating mga mister at ang ating mga misis, baka meron ng iba. Amen? Ganon din ang Diyos, mga minamahal. Although ang Diyos ay hindi katulad ng tao, He is more, but on the minimal sense, mga minamahal. Kapag ang isang tao, sinasabi, mahal na mahal ko ang Diyos, pero yung kanyang pagpupuri, dati-rati napakainit, pero ngayon, minti-unti nang lumalamig. Dati-rati, tumatano ng todo, gumaganon-ganon, pumapalagpak. Ngayon, amen? Manalangin tayo! Amen? Hindi madadaya ang Diyos.
Ibig sabihin, kapag nagbago na yung kainitan ng ating paglilingkod, doon nagsisimula ang pagsiselos ng Diyos. Amen? Sasabihin niya, nasaan ang anak kong pinagpala? Despite binigay ko ang kagalingan, despite binigay ko yung mga pagpapala na mayroon siya, pero bakit pinipilit pa rin niyang lumingon sa Sodoma at Gomora? Pinipilit pa rin niyang lumingon pabalik sa Ehipto. Amen? Nandiyan na yung Kanaan. Amen? Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag nagselos ang mahal na Panginoon, nandiyan na yung paalaala. Ang aking mga sweetheart, kapag nagagalit yan, hindi ako kinakausap. Ayokong bagay na hindi ako kinakausap. Kung ang ilan, nabubungangaan, mabubunga ang misis ko. Ako, ayokong hindi ako sinasabihan ng misis ko. Dahil mas nakakatakot kapag hindi nagsasalita. Amen? Ganon din sa ating mga kanya-kanya tahanan. Ang mahal na Panginoon, ganon. Kapag hindi ka na kinakausap, hindi ka na pinapaalalahanan ng mahal na Panginoon, matakot ka. Dahil ang sabi ng Biblia, baka na, hindi ka na tunay na anak, kundi anak ka sa labas. Hindi na paalaala ang darating sa atin, kundi parusa. Amen? Amen? Kaya nga, kapag nakaramdam na tayo ng mga bagay, may mga paalaala, huwag na magmatigas ang inyong puso. Manumbalik sa mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi, living acceptable unto God. Everybody shout, praise the Lord. Second, faithfulness and holiness in hidden. Sometimes, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nasa banal na gawain, talaga mainit tayo. Amen? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. But, kapag tayo na lang ang nasa ating mga kanya-kanyang tahanan, kapag tayo na lang ang nasa kanya-kanya nating mga buhay, walang worker, walang elder, walang kapatid. O mayroon bang kapatid pero kasama mong tumitingin, wala sila. Amen? Ibig sabihin, ang sabi ng Biblia, kinakailangan gumanap tayo ng kalooban ng Panginoon with or without the people looking at us. Meron at meron, kung meron man o wala na nakatingin sa atin, pag sinabing faithful tayo, mas kinahidden, tuloy-tuloy pa rin ang ating ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Kylie, ikalawang Korinto. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Ikalawang Korinto, kabanatay 5, talatay 9. Amen. Sa aklat ng ikalawang Korinto, ang kabanata ay 5, ang talatay 9. Kaya't ng amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay magiging kaluhod-luhod kami sa Kanya. Amen. Wherefore, we labor that whether present or absent, we may be acceptable or accepted of Him. Ibig sabihin, mga minamahal, all the time. Amen. Hindi po pwedeng linggo lang, ikaw ay banal. Hindi po pwedeng linggo lang, ikaw ay mainit na napupuri. Hindi pwedeng linggo lang, ikaw ay talagang nandiyan na, talagang on fire sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. It should be all the time. More so, kapag wala mga tao nakakakita, dahil alam mo, Diyos ang nakatingin sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo kung bakit tinawag ang mahal na Panginoon na holy? Pag sinabi ang mahal na Panginoon, siya po'y banal. Sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng holiness, it is a total separation from sin. Wala kang makitang kasalanan sa Diyos. Amen? He hates sin. Kinamumuhian niya ang kasalanan, pero minamahal niya ang mga makasalanan. Amen? Pakatandaan niyo po yan, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, bagamat yung nasa atin, mga minamahal na nataglay natin, parang sabi ko nga parati, example ko parati, yung cancer. Kapag mayroon tayong cancer, ang Diyos galit na galit dun sa cancer. Pero yung tao may cancer, mahal na mahal niya. Amen. Ang nais niya, tanggalin niya yung cancer. Maiiwan yung makasalanan ng tao at yun ang kanyang tinatanggap sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang dahilan kung bakit siya ay holy of holy. Dahil bagamat
siya po mga minamahal ay tinanggap niya mga taong makasalanan, kailanman hindi siya naging makasalanan. Amen? Alam po niyo noon mga minamahal, sa mga holies of things, kapag ang isang taong hindi karapat-dapat, hinawakan ang isang banal na bagay, mamamatay ang taong yan. Dahil hinawakan mo ang isang banal na bagay na hindi ka karapat-dapat. Amen? Dahil ang sinasabi din, yung kasalanan, magkakaroon ng infection, parang virus ba? Pero ang mahal na Panginoon, hindi. Nakita niyo yung inagasang na 12 years na babae? Ha? Lahat na nakakaalala nun, sumigaw ng praise the Lord. Oh, ibig sabihin mga minamahal, siya ay makasalanan. Amen? Pero may karamdaman. Amen? Nung narinig niya mahal na Panginoong Isus, sabi niya, hawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Sigurado ako, gagaling ako. Amen? Nung nahawakan niya mga minamahal, hindi nag-transfer yung kasalanan sa mahal na Panginoon Isus. Ano nag-transfer? Yung kabutihan ng mahal na Panginoon, yung pagpapagaling ng mahal na Panginoon mula sa mahal na Panginoon, papunta doon sa makasalanan. Yung makasalanan, nagsisi sa kanyang kasalanan, yung karamdaman niya, pinagaling ng mahal na Panginoon. That's why He is holy of holy. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi diyan, all the time, dapat nakakakitaan tayo mga minamahal. Dahil kapag hindi tayo nagawa ng mga bagay na yan, maniwala kayo sa akin, para lang tayong nag-make up. Alam po niyo yung make up? Kapag ikaw may sakit, ang ginagawa ng ilang tao, kumukuha ng make up pag may okasyon. Pag nag-make up, akala nila maganda na. Amen. Pero sa totoo lang sa loob niya, may sakit pa rin. Ang nais naman ng Panginoon, pag ikaw ay totoong living acceptable to God, hindi wag ka mag-make up. Kumain ka ng masusustansyang pagkain para gumaling ang iyong karamdaman. At ikaw, pag ikaw ay magaling na, hindi mo kailangan mag-make up, makikita nila, ikaw ay healthy na tao. Amen? Ganun po mga minamahal ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po pwedeng candy-coated service. Hindi pwedeng panlabas lang. Dapat nag-emanate yan from the inner self ng bawat Christian. Pakatandaan po niyo mga minamahal. Sabi nga, hindi natin ginagawa ang isang bagay because we were told to do so. Hindi natin ginagawang magpuri dahil sinabihan tayo. Nakakapagpuri tayo dahil from within us, nararamdaman natin napakasarap magpuri sa ating mahal na Panginoon. Kulang pumalakpak. Lahat ng pumalakpak na napakalakas. Everybody shout praise the Lord. 3, number 3. Be not conform, but be ye transformed. Amen? Sinong pinangungusapan dito mga minamahal? Mga anak? Bibigyan ko kayo ng candy mamaya kapag makikinig kayo na mainam. Amen? Sige. Sino pinangungusapan dito ng mahal na Panginoon? Yung bang mga nasa labas? Yung hindi walang panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? O mga Kristiyanong katulad mo at katulad ko? Ha? Kasi kapag ang pinag-uusapan dito mga minamahal, yung mga taong walang Kristo sa puso, napakadaling intindi nito. Di be ye transformed, huwag ka na magkasala. Di ba? Be not conformed kung anong ginagawa ng mga kasamahan mo. Amen? Napakadali. Pero tignan nyo mga minamahal ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, kung ating mabasa doon sa unang talata, brethren! Ha? Sabi ng talata mga minamahal, Romans 12:1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ang sinasabihan niya, hindi yung mga nasa labas, kundi yung mga narito, nakikinig at hindi inaantok patungkol sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia mga minamahal, be ye transformed. Be not conformed. Napakadali yung be not conformed. Di wag na gawain. Amen? Wag mong gawin yung ginagawa nila. Amen? Pero pag sinabing, anong kailangan mong i-transform bilang isang Kristiyano? Kailangan ba akong hindi na maging Christ-like? Hindi ganoon ang ibig sabihin ng be ye transformed. Kasi Kristiyano ka na ngayon, di ba? Amen? Pero sinasabi pa rin ng Biblia, mag-transform ka.
Mag-evolve ka. Amen? Dapat araw-araw, hindi po pwedeng baby in Christ ka parati. Araw-araw, mayroong nangyayaring pagbabago sa pagiging tunay na anak ng Diyos mo. Palagpagan po natin ang ating mga Panginoon. Last two verses. Ikalawang Korinto, ang kabanata 3, talata 18. Tignan niyo mga minamahal, kindly. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanata 3, talata po ay 18. Ito pong sinasabi, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng isa sa isang salamin. Sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Yung ating sarili, at sabi yan, pag tumingin ka sa salamin, si Brother Jobin yan. Amen? Ibig sabihin, kinabukasan, si Brother Jobin pa rin. Amen? Pero may pagbabago na kaysa kahapon. Amen? Dapat ganun daw ang sabi niyan, from glory to glory. Unti-unti, hindi biglaan yan. Amen? Dati-rati, ang iyong pagpupuri, nagpalakpak ang katabi mo, kalapalakpak ka rin. Amen? After 1 week, maski na hindi na siya magpuri, dali na antukin siya, tumatayo ka at nagpupuri ka pa rin. There is a difference between yesterday and after a week. Because from glory to glory. Amen? Dati-rati mga minamahal, mas mainit yung nag-convert sa'yo, yung nag-invite sa'yo. Talagang tinitingala mo siya. Amen? Pero ngayon, after 1 year, 2 years, yung tinitingala mo, hindi mo na makita. Ikaw na ang nandoon. Bakit? From glory to glory. Palakpakan po natin ang ating malapay doon! Yun daw ang sinasabi ng Biblia. Despite hindi natin sinasamahan ang mga makasanlibutan sa kanilang mga masasamang gawa. Ibig sabihin, within our minds and within ourselves, dapat nagtatransform ang isang anak ng Diyos. Hindi pwedeng stagnant ang anak ng Diyos. Hindi po pwedeng kung ang klase ng paglilingkod mo 2020 o 2010, ngayon 2021 na ay pareho pa rin nung ginagawa mong paglilingkod sa malapay. Dati-rati talaga nandun na talagang ayaw mo magpapatuto. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapatuto. Stagnant yan. Hindi yan yung sinasabing transform. Amen? Amen? Hindi yung tayo pong mga minamahal, ibig sabihin, from glory to glory. Sa kapurihan, papunta sa another kapurihan. Ibig sabihin, mga minamahal, tumataas ang level ng isang Kristiyano dapat. Meron din tinatawag na transform on the negative side, on the other way around. Amen? Dati-rati ikaw ay mainit na Kristiyano. Pero ngayon nakikita ka na, tik-tik-tik-tok ka na. Amen? Patik-tik-tik-tik ka na. Amen? Magpuri na tayo. Tika muna. Kinakailangan iusin ko ba nito? Tik-tik, gumagana-ganan tayo. Amen? Ibig sabihin, palayo sa mahal na Panginoon. Hindi yun ang transformation. Ang transformation ay yung ikaw ay pataas ng pataas ang level na Kristiyano. Kung dati-rati ikaw ay baby Christian, after 10 years, 20 years, elder ka na, choir member ka na, instrumentalist ka na, matapat ka ng Kristiyano, nagbibigay ka na, marunong ka na mag-fasting, hindi ka na takot mag-fasting, at ikaw ay naghahayo na, nag-share ka na ng salita ng mahal na Panginoon. Bakit? From glory to glory, mayroong pagbabago. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, Aklat ng Roma, ang kabanata ay 8, talata 29. Kindly. Beloved instrumentalist, please. Sa Aklat ng Roma, kabanata 8, talata 29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, from whom He did foreknow, tayo, alam na niya mga minamahal. Amen? Na from the very start, sabi nga, before the foundation of the world, God had chosen us.
Amen. Amen. Pinili na tayo ng mahal na Panginoon bago palalangin ang sanlibutan. Kaya kinalagyan natin mahal na Panginoon. Kaya lang, pag tayo po mga minamahal ay una nakakilala, hindi ganun tayo katudo. Amen. Nahihiya tayo. Yung mga baguhan natin, yung pampumalakpak, ayaw pa. Huwag kayong mag-alala. Darating ang oras, after 1 week, 2 weeks, mas malakas ka ng pumalakpak kaysa sa amin. Amen? Bakit? Sapagkat binabago tayo ng mahal na Panginoon from glory to glory. Ang sabi diyan, who also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the first. Nakadestinasyon tayo. Nasa bandang dulo, magiging kapareho tayo ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen! Amen! Kaya nga, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, nagiging pag-stagnant ang Kristiyano, nagiging boring ang pagiging Kristiyano. Kaya dapat, may transformation na mangyayari. Yun ang tignan natin, mga minamahal. Tandaan niyo, mga minamahal, kapag naging stagnant, yung bang pare-pareho na lang. Dapat may pagbabago, mayroong growth na nakikita sa pagiging Kristiyano natin. Amen? Tignan ko, ipakita ko na sa inyo kung paano, mga minamahal, ang pagbabagong ginagawa ng mga anak ng Diyos. Noong panahon ng mahal na Panginoong Isus, pumalakpak po muna tayo, napakalakas, mga minamahal. Noong panahon ng mahal na Panginoong Isus, walang sound system. Amen. Pero nagpigil ba ang mahal na Panginoon para hindi ipangaral ang salita ng Diyos? Tuloy-tuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Saan siya pumupunta? Pumupunta siya sa burol, kung saan ang mataas para nakikita niya lahat. Bagamat hindi masyadong naririnig yung buka ng kanilang mga labi, naintindihan nila, ay oo nga. Amen? Amen? Anong ginagawa niya kapag nasa gilid sila ng sea, yung dagat? Pumupunta siya sa boat, sa bangka, para nandun ang mga tao at nakikita niya lahat. Wala kasing sound system eh. Amen? Pero tandaan nyo, 3,000 ang pinag-uusapan na tao. Paano nakakarating yung mensahe na malapit doon sa pinakadulo? Ibig sabihin ng Kristiyano, walang nagsasalita. Nakikinig masyado sila. Pag may narinig silang binanggit na mahal na Panginoon at hindi nila, gano'n ang hangin, nagtumundo ang hangin, ano daw? Ano daw? Amen? Amen? Anong ibig sabihin nun? Interesado ang mga anak ng Diyos. Amen? Itong sound system natin, nagagalit na nga ang kapitbahay, masyado na nga malakas eh. Pero bakit ang pinagtataka mo? Patuloy ka nangangaral sa salita ng Diyos pero hindi pa rin napapakinggan ng mga anak ng Diyos. So, hindi tinig ang kailangan na nagmumula sa nagsasalita, kundi ang kailangan ay ang pakikinig ng mga nakikinig. Amen? Amen! Tandaan po niyo, mga minamahal, magsisigaw man kami dito na magsisigaw. Kung ang tao ayaw makinig, walang mangyayaring komunikasyon. Amen? Mantakin mo yan, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Meron pa tayong ginagawang Bible study. Pero bakit may mga Kristiyano pa rin na despite, tinan mo yung bawat sitwasyon na nangyayari sa atin. Natisod ako, brother! Hindi pa ba pinangaral yan? Amen? Brother, nag-disco ako. Hindi pa pinangaral yan? Brother, nanigarilyo ako. Hindi pa ba ipinangaral yan? Brother, nag-inom ako. Hindi pa ba ipinangaral yan? Ipinangaral na lahat yan. Amen? At malakas pa ang sound system nung ipinangaral ang mga yan. Ang tanong, napakinggan ba ng 200 tao ang nanggaling sa sound system? Take note, nung panahon na mahal na Panginoon, 3,000 people, thousands of people, mga lalaki lang, walang mga babae at bata, lalaking pinag-usapan. Ibig sabihin, it could be double, triple. Pero napapakinggan nila lahat ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Be ye
transform. Dahil anumang meron tayo ngayon, lahat yan galing sa ating malapay. Tayo po natin tumayo. Tayo po umawit sa ating malapay noon. Christ alone will have glory, though I could fight myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength minamahal. 2021 is a blessing for all of us. Yung buhay tayo, despite napakaraming namatay, pero hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Amen? Ang ilan, walang trabaho, pero buhay pa rin, may kinikita pa rin hanggang ngayon. Amen? Hindi ka magtaka. Ang sabi ng awitin, anumang tinanggap natin, it is Christ alone. Galing lahat yan sa ating Panginoon. Wala tayo may pagmalagi. Pero ito ang puntos dito. Sometimes nakakalimutan mo na sa bawat pagpapala na ating tinanggap, mayroong Diyos na nagpapala. Na sa bawat kalakasan na ating tinatanggap, mayroong Diyos na nagbibigay nito. Para mga diamonds sa ating mga kamay. We were so much fascinated with this. Pero sabi ng Biblia, huwag mong kalilimutan lahat ng meron ka. Galing sa ating mahal na Panginoon. Isa na ba nating awitin ito mga minamahal? In Christ alone. In my glory, in the power.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Sa bawat banal na gawain ay oportunidad upang ating matanggap ang kanyang banal na presensya. Hindi ko alam kung anong sitwasyon natin ngayon. Mula kanina, maaaring ang ilan, grabe ang pagdaman ng banal na presensya. Pero ang ilan, parang napapagot sa banal na gawain. Pero tandaan mo, napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kung anong mayroon tayo ngayon, galing yan sa mahal na Panginoon. All we have to do is pray. Tayo po na dumalangin, dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa iyo mga salita. Salamat sa mensahe na kami kinakailangan mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Matransform kami. Hindi parating baby in Christ, kundi better than yesterday. Mahal na Panginoon, hindi namin kaya sa ganang amin. Kami lamang po ay umaasa sa inyo. Huwag niyo kaming pababayaan. Sa pandalangin ng aming ginagawa ng mga Evangelista Walter Estrada Almeida, aming pong mga minamahal na manggagawa, tulungan mo kami maging matatag. Hindi namin alam what will happen tomorrow. Pero alam namin, mayroon kaming Diyos na nag-iingat at nagpapala sa amin. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga panalangin, personal na panalangin sa mahal na Panginoon. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, na ating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami kapanayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa panalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Walter Estrada Almeida, ay umaminama na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, cast out in Jesus' name. COVID-19, cast out in Jesus' name. Mambili pandaws, cast out in Jesus' name. By the power of darkness, lahat ng mga pangmabay sa iglesia, mga panlupay-pay, cast out in Jesus' name. Cast out, mga panalamig, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sapat na sabi ng Biblia, mga minamahal, napakahalaga na angkinin natin ang ating mga pinanalangin ng buong pananampalataya. Believe and you will receive. Amen. Amen. Hindi po pwede pakiramdaman. Baka wala pa. Hindi ganun. At sa bantiyo, kinakailangan paniwala natin na natanggap na natin ang ating mga pinanalangin. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay lundag mga minamahal at muna pumalakpak na napakalakas at tumalapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tatapos mga minamahal ang ating pagpapalalasan ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinadago na po mga minamahal sa ating mga announcement. Narito po ating pagpapalalasan ng preacher. Brother Buboy. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, Father Jubes at our beloved elder. Pumalapak po muna tayo ng malakas sa ating malapay ng minamahal. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. At nariyan pa po ba yung ating mga binati kaninang mga bisita, mga minamahal? And kung nandyan pa po, atin po silang patayuin, atin po silang patanggapin. Napakahalaga na inyo pong matanggap ang ating mahal na Panginoon bilang inyong tagapagligtas. At pamuntay natin dito sa harapan at pahabulin natin yung nasa likuran, maminamahal.
May apat na reglamento ang kaligtasan. Kailangan nating maipaparating, maintindihan ng ating mga beloved visitors. At upang kayo mapabilang sa pamilya ng Diyos, kailangan po ninyong sumampalataya. Ang una pong reglamento ay pananampalataya. Ang pananampalataya po ay panatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Iyong pinaniniwalaan, pagkatapos mong paniwalaan, lalaki po ang kapangyarihan ng Diyos at nakikinig ang mahal na Panginoon sa iyong mga panalangin. Kinakailangan kang humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sinabi ng Biblia, Juan 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, yaon lamang tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. So, ang pangatlo po ay magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng Acts chapter 2 verse 38, kinakailangan magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pang-apat po, yung inyong nakita kanina na nanginginig, napupuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, yun po ay Diyos na ang gagawa sa inyo. Mararamdaman po ninyo yan after baptism kung kayo'y patuloy na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag natanggap po ninyo yung apat na yan, yan na po ang iyo pong kapanatagan. Yan na po, maminamahal, ang iyo pong ticket. Yan na po, maminamahal, ang iyong katiyakan na ikaw ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Napakapalad ninyo mga kapatid. Hallelujah. Na itong taong 2021, makahabol kayo na mapabilang sa totoong iglesia ng ating mahal Panginoon. May mga prueba, may mga ebidensya. Amen. Naririnig po ninyo yung mga patotoo kanina, maminamahal, na pinapatunayan talaga na ang Diyos ay kasama natin. Kaya huwag kayo mag-atubili. Habang itaas ang inyong kanang kamay, ipikit ang inyong mga mata, at tayo po'y dumulog sa panalangin. Sumunod lamang kayo sa panalangin na aking babanggitin. Hallelujah, hallelujah. Habang nakataas ang iyong kamay, sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan at sa araw na ito na ako'y nakapiling ng iyong mga tunay na mga anak. Mahal na Panginoon, narito ako, isang makasalanan. Ibig kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ako po ay taos-pusong nagsisisi sa lahat ng aking nagawang mga pagkakamali. Sa aking mga pagkakasala, patawad po, mahal na Panginoon. Linisin mo ako, hugasan mo ako ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Ito po ang samot dalangin ko sa matamis at makaparyang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipanalangin kayo namin na minamahal. Opo, dakilat ang pagpala namin Diyos sa kalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Hallelujah, narito yung kaluluwa, mahal na Panginoon, na balik sa iyo, kahabagan mo siya, patawarin sa kanyang mga kasalanan, isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gaya siyang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Umaasa kung mahal na Panginoon, magpabayaan kapatid namin na ito nang simula ng kanyang paglilingkod sa iyo. Panghawakan mo siyang matibay, ipagkaloob ang kanyang kahilingan, ipakita mo ang iyong mga himala, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus ang mini ang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin natin. God bless you, mahal na kapatid. At huwag po kayong umuwi na hindi kayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus dahil kasama po talaga, maminamahal, sa reglamento ng kaligtasan ang pagpapabautismo. Wala pong bayad yan. At hindi po yan paglipat ng relihiyon. Amen. Dahil hindi po relihiyon ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Ang Jesus Miracle Crusade ay pagkakakilanlan ng mga grupo ng mga mananampalataya na galing sa lusak ng kasalanan na binago ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya nawa ang mga nagdala niyan, nagbunga, ay ating mapaliwanagan. Huwag nating pauwiin na hindi sila mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. At purihin ng ating mahal na Panginoon minamahal. Medyo sa totoo lang po magandang hapon. At sa lahat ng mga Kristiyanong narito, ating minamahal mga beloved elders, workers,
And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear. Good afternoon na rin po sa mga beloved babies nila at sa lahat ng ating mga webcast, Facebook, live streaming viewers. Maminamahal, sa totoo lang po, nagpaplano tayo uli ng panibagong proyekto. Pero maminamahal ang sabi ko sa aking mahal anak, katatapos lang nating proyekto na nakakaroon tayo ng sarili na po nating generator na 10 kVA na po, maminamahal, na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ito na naman pong March ay magdadaos na naman ulit tayo ng ating anniversary, church anniversary. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ang sabi ko, maminamahal, medyo siguro atin munang pahingahin yung ating mga kapatid at ngayon ay nagre-recover pa tayo, nag-iisip pa, lalo yung iba ng mapagkakitaan, maayos na hanap buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero saan ka nakakakita, maminamahal, na kung kailan nagkaroon ng pandemic yung ating mga kapatid na talagang nakiisa, naging matapat sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik sa ating mga proyekto, nagkaroon pa ng sarili nilang mga lote, nakabili ng mga lupa. Amen. Nakabili ng mga sasakyan, nakabili, maminamahal, ng kung ano-ano na ipinagkaloob ng ating Diyos sa buhay. Ito, maminamahal, ay talagang pagsunod sa ating mga pagbibigay ng ating ikasampung bahagi handog, yung ating pong mga special offerings na nagkakaisa tayo. Amen? Amen? Praise the Lord! At sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, yung ating pong regalo sa ating beloved and honorable pastor, ay atin na rin pong naiparating through our beloved Brother Noel, beloved Elder Brother Noel Bagansa, at tuwang-tuwa po ang mga nangangasiwa doon, maminamahal. Siyempre po sa mga beloved children po nating beloved parents in the Lord, talagang grabe po, maminamahal, ang ating pong mga pasanin talaga sa bawat isa. Ating pong napakinggan ngayon. Yun po yung halimbawa ng transform life. Amen. Amen. Mayroon pong mga nabibilang na pagpapala. Yung sinasabi ng awitin na bilangin natin araw-araw ang masaganang pagpapala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi po tayo nananatili. Hindi po tayo nananatili sa ating old na buhay. Old life. Amen. Tayo talaga ngayon ay mga binago na ni Kristo. Binago na ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati matitisurin, ngayon hindi na. Nasasaktan kapag nare-rebuke, ngayon tumatawa at nagpapasalamat pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At wala nang panahon ngayon, maminamahal, para tumingin pa sa mga bagay na mga, sabi ko nga, basura. Nung nakaraang Miyerkules, na napag-usapan po namin, maminamahal, na talagang wag na nating lingunin pa ang mga basurang buhay, wasted years, wasted months, wasted days. Amen. Amen. Ating harapin ngayon ang ating pong katiyakan, yung tayo po ay palaging narito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, at dumadalo ng ating Bible study. Amen. Tuwing Martes, amen. Nanonood ng ating TV program, hindi yung mga teleserye. Amen. Amen. Praise the Lord. Pinakinggan yung ating mga radio program sa Metro Manila, sa DCMA. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ngayon, maminamahal, ang panahon ng pasimula na ang atin na pong pagtutuunan ng pansin. Kahapon lang yata, o kagabi lang yata, kung hindi ako nagkamali, may lindol na naman po sa Indonesia. Around 36 person namatay. Talagang grabe ngayon, maminamahal. Sa totoo lang po, hindi na natin talaga alam. Hindi lang pandemya ang nagugulo. Talagang ang lindol ngayon, kaliwat kanan. Dito lang sa ating bansa, maya-maya may lindol. At maya-maya, maminamahal, ay may kaguluhan. Wala nang katapusan ang kaguluhan. Kaya may nabasa ako, maminamahal. Nasambit ko na ito noong Miyerkules. Na sabi, maminamahal, ng isang Bible scholar, 3 na lang na bagay ang ating basihan ngayon. Ang unang-una, maminamahal, ang sabi niya, bantayan ninyo anuman ang nangyayari ngayon, maminamahal, na kinakailangan mapagmasdan ng mga anak ng Diyos, yung mga tunay na tinubos ng ating mahal na Panginoon.
ito pong pandemyang ito pong mga problemang ating kinakaharap, ito po yung mga signs. Unang sign, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay napipinto na talaga. At kapag nakikita na natin, mga minamahal, yung pong signs from heaven, amen, yung pong mga hindi na pangkaraniwan, nakita ninyo na sa mga balita ngayon, diyan sa Iceland, mga minamahal, nagkatunaw-tunaw na yung pong mga yelo diyan. At talagang natatakot na dahil marami pong pulo na mawawala sa buong mundo. Maraming magbanis, mawawala ng mga pulo. At ang sabi ng scholar na ito, ang inyong babantayan ay yung pangatlo, yung great day ng mahal na Panginoon, yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yung pagtunog ng trumpeta. Alam natin through dreams and vision, Miyerkules nakikita ng napakaraming nanaginip, maraming nakita sa vision na magbabalik ang mahal na Panginoon. Overnight, maraming naiiwan dahil hindi nag-o-overnight. Tumatawag sa pastoral, nagtatanong, nasa na ang mga manggagawa, nasa na ang mga kapatiran? Wala na. Kaya yung linggo lamang na dumadalo, wake up call po para sa ating lahat ngayon, na yung ating pinakinggang mensahe, kung gusto mong matransform ang buhay mo, huwag kang mag-alaswerte sa buhay mo. Tuwing Miyerkules pumarito ka, tuwing Biyernes pumarito ka, huwag lamang linggo. Kung gusto mong makatiyak sa iyong buhay na magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Nung overnight, maminamahal, kaya in-encourage namin kayong mag-overnight. Maraming mga kapatid natin na mga nagpapatotoo. Mayroon doong isang youth na nagpatotoo, maminamahal. Grabe ang kanya pong pagkatakot dahil pinasok siya sa bahay nila. Talagang alam niya, maminamahal, ang mga masamang tao. At wala siyang kasama, maminamahal. Amen. Amen. Eh kung walang Diyos na kasama natin, grabe, nag-text na siya, nag-message na siya, at wala siyang magagawa, maminamahal, dahil grabe ang kanyang takot. Papasukin na lang siya sa kwarto, at talagang may ginagawa pa nga daw sa kusina. Ito po yung mga paalala po para sa ating lahat, kung bakit dumarating ang mga bagay na ito. Bakit? Mayroon tayong chance sa dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Inuuna pa po natin yung mga kapitso ng ating sarili. Inuuna pa po natin yung ating kagustuhan na puntahan sa mga mall. Amen. 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 Bible study natin, andyan lang, gilid lang ng ating tahanan. Hindi natin mapupuntahan. Kaya mga paalala po yan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung binitawan ngayon na huling pananalita sa atin, ipinangaral lahat, napapakinggan na. Pero ang tanong, na isa sa puso ba, nasa sa isip ba, at totoo ba talagang naintindihan yung pangungusap na yan? Kung totoong naintindihan mo ang pangungusap na yan, huwag kang magsayang ng araw. Huwag kang magsayang ng oras. Huwag kang magsayang ng panahon. Maging matino ka na. Maging matino na tayo, maminamahal. Panahon na kinakailangang pagtuunan ng ating mga sarili. Pagtunog ng trumpeta, minsan lang yan. Hindi mo na masasabing, sa second trip na lang ako, sa third trip na lang ako, first trip lang. Pagtunog ng trumpeta at hindi mo narinig. Dahil napapakinggan mo ng mensahe, binabaliwala mo. Walang microphone ng araw, pero napapakinggan lahat. Ngayon, nagre-reklamo mga kapitbahay sa sobrang lakas ng ating sound. Ibig sabihin, narinig na, pero hindi pinapasok sa puso. Hindi pinapapasok sa isip. Hindi ninanamnam. Para ka nang kumakain na diretsong lunok. Hindi man lang ginunguya. Kaya kahit anong kain mo, payat ka pa rin. Kahit ano pang kakainin mo masarap, walang sarap sa'yo. So kung iyong pakinggan ito, kung iyong na pong napakinggan ang mga pangangaral na yan, magpakatino na po tayo. Ngayon na ang panahon, maminamahal, ihanda ang ating mga sarili sa muling pagbabalik ng ating Diyos sa buhay. Amen? Amen? Praise the Lord! Purihin ng ating mahal na Panginoon. At minamahal, mayroon po tayong practice ngayon ng ating Jesus Finest Generation Choir dahil mayroon pong special event this coming Saturday. Lobin ng mahal na Panginoon para maaari pong adults lang po ang ating ipapractice doon. At iyan po yung mga request ng ating minamahal na mga kapatid at atin pong mapagbigyan dahil medyo maaga po naman ang event na yun.
at kinakailangan galing tayo sa ating overnight prayer, loobin na mahal na Panginoon, maminamahal, ay kailangan po nating makipagkaisa. Ating Jesus Finest Generation Choir, kayo po muna ay manatili, mag-practice muna tayo bago tayo umuwi ngayon. Total, maaga pa naman. Alas 2:15 pa lamang naman po. At tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 po, ang ating banal na gawain. Bumalik tayo sa mga bisita natin, mga baguhan. At sa darating na overnight, alas 9 hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado, at ang ating Sunday service, alas 9 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Dito pa rin, maminamahal, sa 157 Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan, ang ating pong address. At dumalo talaga kayong minamahal, at yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama, yung inyong napakinggan mula nung Miyerkules, Biyernes at Linggo-linggo ng mga pangangaral, inyong dalhin yan sa mga kapatid natin na hindi na dumadalo. Bisitahin natin sila. I-encourage natin na dumalo na sila, bumalik na sa gawain na mahal na Panginoon. Hindi lumalamig ang impyerno para sa kanila. Kapag magpapatuloy sila doon, maminamahal, sa kanilang kasadlakan, kahabag-habag sila. Right after ng ating closing prayer, may hands, pumarito na lang sa harapan yung gusto pong magpa-hands. At kung kayo po magpapayo, handa po akong maglingkod sa inyo dahil sa information, aking mahal na anak. At kung hindi naman niya kaya, ipasa po kayo dito sa akin, maminamahal, sa aking luhuran upang kausapin ko po kayo. Purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpak natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Panibagong taon, panibagong pakikibaka. Talagang atin pong isagawa ng may katuwiran, pagmamahal sa ating kapwa, ang ating pananampalataya, manatili tayo sa ating pagdalo, manatili tayo sa ating katapatan, manatili din ang ating mahal na Panginoon sa atin. Tayo po natin tumayo at tayo po'y magpasalamat na sa ating Diyos na buhay sa buong maghapong ito, na tayo po'y lubos na pinagpala, sinamahan ng ating malapain sa ating banal na gawain. Narito po ang ating beloved brother Jan Aquino upang tayo po'y samahan sa ating closing prayer at humayo tayo na may kagalakan sa ating puso't isipan, kasamang pagmamahal at kapangyarihan ang Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. First God, tayo manalangin sa inyo mga First God. Dakila magpapala po ng mga Diyos sa mga pransala sa Panginoon Jesus kami pinupupuri, nagpapasalamat sa mga oras sa matagupay balgawain Sunday service na aming ginanap. Maraming maraming salamat po sa aming pag-MC. Hallelujah. Sa opening prayer, pag-awit ang mga joyful song, solemn song, malapay Jesus, hallelujah. At kumilos ka sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po sa ating sa matamis na presensya mo. Sa buhay na patuto mga kapatiran, at awitin ng mga different choir, hallelujah, simula sa adults choir, sa children's choir, hallelujah, sa finest choir, na nariyan. Kumilos ka muli, hallelujah, sa aming kaligitnaan. May salamat po mga kapatiran sa pagbibigay, na dito, ito yung susi ng pagpapala, plus dito kami tinuruan magbigay, at dito ngayon maminal tumatamasa na kami ng mga pagpapala. Higit pa sa yung mga inaasahan mga pagpapala. Maraming salamat po mga kapatiran, lalo tigit, ang nangaral ng banal salita na makupo sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, hallelujah, pagkain ng mga nagugutom na kalulang. Maraming salamat po mga kapatiran. At kung paano mo kami pinarating malahati sa balgawain, ganun po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Hiwalay mo bawat isa sa amin, ngunit yung presensya at ang pag-ibig ay manatili sa amin. Malapay Jesus, hallelujah. At huli mo kami idako sa araw po ng Wednesday service, tagalang kalakasan, upang muli kang po ng pasalamatan at papurihan sa bahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samad dalangin sa unat palinggan ng Apostol. Jesus pray, hallelujah. Praise the Lord.